Isang pinagpalang araw po mga kaagapay. Welcome back sa ating munting channel, Kaagapay JM Vlog. Please like and share and subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat po in advance mga kaagapay. Bali ngayong araw pong ito, andito ako ngayon sa labas ng bahay nila kay Nay Carmen. Pupuntahan natin si Nay Carmen. Pupuntahan natin si Nay Carmen and si Ate Quina. Tingin natin kung nandito silang pareho kasi piyesta ngayon dito sa lugar nila sa Bibiraw. Happy piyesta nga po pala sa Barangay Bibiraw. Yan. Happy piyesta, more kainan to come. Ayan. Happy piyesta kasi dito. Update lang natin si Nay Carmen saka si Ate Quina. Hopefully na andito. Ngayon ho ay araw ng Sunday. Ayan, mamaya magkisimba po ako. Nadaan tayo sa simbahan. Siyempre gusto ko din mag-tirik din ng kandila, makapagpasalamat sa mga blessing na dumarating po, and humingi na rin ng kapatawaran sa aking mga naging kasalanan. Siyempre, isa nga po pala, napanood ko yung vlog ni Papa, nabanggit ni Nay Carmen, meron pala siyang sama ng loob sa akin. Ayun, dun sa live natin mga kaagapay, dun sa may yes or no tayo na live, kung maalala nyo yung live ko kasi last time dun sa shoutout sa ating mga golden girls and golden boys na laman ng ating live. Yan, thank you so much sa laging andyan sa pag live natin. Mamaya ma-live ulit tayo. Dun sa meron kasi akong tanong dun sa live ko na parang naniniwala ba kayo na binabackstab si Nay Carmen, yes or no? So ang gawa lang naman natin, ang purpose natin dun, alamin kung ilan ang kung meron bang mga naniniwala o ilan ang mas naniniwala o hindi na binabackstab si Nay Carmen, kasi yun naman ay binanggit niya mismo sa live ni Papa na binabackstab siya ni Ate Quina. Ayun, so yun lang naman, wala naman tayong ibang purpose doon. So pero siyempre mahingi pa rin tayo ng sorry kay Nay Carmen kasi nga ganun yung naramdaman natin, which is wala naman tayong ibang ibig sabihin dun sa live natin. Wala tayong gustong palabasin na siraan siya o ano. So ang purpose lang naman natin makita ang opinion ng mga manunood, kung ilan ba, gaano ba karami ang mga naniniwala o hindi. Yun, so kung maalala ko, limutan ko kung alin ang nanalo dun sa yes or no natin, kung no ba o yes, yun limutan ko, hindi ko maalala. Yun lamang po mga kaagapay. I love you all, stay safe and God bless. Ayan, dito na tayo. Hopefully nandiyan si Nay Carmen at si Ate Quina para makakausap po ni si Ate Quina ang kanyang side, and syempre si Nay Carmen. Then hopefully na willing nga silang makipag-ayo sa isa. Sayang naman kasi ako din ang nangihinayang sa kanilang pinagsamahan. Si Quina, hindi na iba ang turing niya kay Nay Carmen. Ganon din naman si Nay Carmen. So nangihinayang ako sa pinagsamahan nila. So sana maayos silang dalawa. Ay, sarado si Nay Carmen. Wala yatang tao. Ano dito? Nay Carmen, naguhugas pala ng plato. Naguhugas pala ng plato si Nay Carmen. Hello po, Nay. Naguhugas ako. Opo, naguhugas nga po pala ng plato. Sarado palang pinto mo, Nay. Buti hindi mainit. Hindi, bukas yan. Kailan paghangin, nag-ano. Hinahangin po. Hinahangin, nakabukas Oo, magaan yung pinto ni Nay Lalo Carmen. siya, pag naghangin siya, nadala siya. Kung nadadala po. Oo, ano pala, magaan yung pinto ni Nay Carmen kaya nadadala ng hangin. Malakas kasi ang hangin sa bintana. Opo, Nay. Kararating Yan, ko dito na natin kasama ilagay. Si Sister Estrin. Yes, para dito. Oo nga po, happy fiesta po pala, Nay Carmen. Para mag-yes. Happy fiesta po Sinama pala. ako, kaya para ako napagod. Naghiga-higa man ako dito. Anong oras ka po sinama? Kanina, tanghali. Tanghali po, nasa labas kayo. Namista ka, Nay Carmen. Oo, doon sa may likod ng school. O, kamusta mo po? Okay. Para nagparakain kayo yata ng taba. Hindi nga. Sama ka na, kunti lang ang kinain ko para sama ng pakiramdam ko. Ano pong kinain mo, Nay? Yung ano lang, kunting masama pa lang. Sabi ko, di pala ako pwede makakain ng karni-karni baga. Opo, ingat po kasi may edad na baga po. Oo. Binigyan nga ako nandun, kaya nandyan pa. Ay ko,
Iwan ko, nagtikim-tikim ako, parang sabi ko, parang hindi na talaga ako pwedeng kumain ng mga ganyan. Opo. Kasi parang ang sama ng pakiramdam O mo. yung mga taba-taba. Oo, hindi pwede. O, kasi kami ni Kim, yung kapatid ko po, galing din kami sa pistahan kahapon sa Baktas po. Baktas. Doon naman po sa kamag-anak Ah, namin. doon sa ano, Namista po kami. O, Opo. Basol. Hindi rin po ako nagparakakain kasi tinanong ko po yung tiyain namin ni Kim kung mataba po yung baboy. Mataba daw po. Parang, Bawal po ako sa manataba. oo nga, parang, Kasi ang sabi po ng doktor, mag-iwas ka na niya sa manataba. oo, yun nga ang naano ako kanina, parang, Opo. tapos nag-inom pa kami ng palamig. Kaya po, Ang sama- pero nay, makain po sana kung sinabi niyo yung baboy ay payat. Kasi bawal sa akin po ang mataba. At ano ka, siyempre may taba man din naman yun. May taba din ba ganyan? Kaya po pag ako nabili po sa palengke, lagi kong tinatanong kung mataba ba yan o payat. Pag payat po, mabila ako. Oo, maski payat, mayroon pa din taba. Di ba meron ka ba ngayon? Opo. Pero hindi masyadong mataba po. Opo, hindi. O, tingnan, nasasara talaga ito. Oo, nasa. Dapat po pala, nay, yung pinto, meron kang tali, nakasabit lang siya. Hindi, ilalagyan ko ito ng upuan. Nakalangan mo po ng upuan. Talaga lang. Kinakalangan pala ni Nay Carmen ng upuan. Kamusta na? Okay lang po, nay. Kaya po sila, Quina? Ay, wala. Wala po. Wala. Ewan ko kung kasi lagi yung kasama ng asawa na uwi sila gabi. Gabi na sila nauwi. Tuesday, nandyan. Ewan ko, tulog yata. Mm-mm. Sabi ko, ano, nakain ka na Tuesday, hindi pala. Sabi ko, may ulam ako dito, hindi ko daw siya makain. Opo. Kaya dala ako dito ng ulam, hindi ko naman ito maubos. Baga, kanina nakaupo dyan eh. Umay, nawala na, nakaidlip din ako, siguro natulog din. Opo. Sobrang init kanina. Oo nga po. Kasi nag-ano kanina. Grabe talaga ang init ngayong panahon. Grabe, sobrang. Kasi nga ni gabi. Buti po nag-uwi ka na, Nay Carmen. Ha? Buti po nag-uwi ka na. Kaya ko na nga yung kasama. Kesa magparalalakad ka dyan ng init. Sabi ko, uwi na tayo. Kaya yung iba ko nga rin gamit, nasa church pa. At sabi ko, iniwanan ko yung sapat, ay yung tsinelas ko, yung ano ko. Sa kanila ako mapunta pag medyo malilim na. Kunin ko yung aking ano. Nabalitaan ko na, hindi ka daw po nagtutulog dito. Hindi man, minsan lang, isang gabi lang naman. Kasi nung, para baga ako, gusto kong maglibang. Alam mo naman ako, madamdamin ako. Hindi ako yung taong palaban. Madamdamin talaga ako. Pag ako may narinig na salita, nakataling yan dito, ang tagal niyang maalis. Yan ang sabi ko na Brenda. Ngayon, nung linggo, nangyari yata yun ay Sabado. Nung linggo, birthday ni Nanay Brenda, i-blow out siya ng kanyang mga anak doon sa Agis. Opo. Doon kami natulog. Nag-picnic sila. Opo, nag-swimming. Agis, piknikan po yun dito mga kaagapay. Piknikan. Invite lang kami ng, doon kami, kama kami na Nanay Isi. Pareho kami na Nanay Isi, may problema eh. Sabi ko, lilipas din yan. Pero siyempre, alam mo baga ang kalaban, yung body spirit, talagang ang siksik ba yan sa isip mo para mag-arouse baga yung galit mo. Hindi man. Kaya nakakalma ko naman yung sarili ko. Sabi ko, salamat God at nandyan ka. Nandyan ka, ganun. Okay lang naman. Hindi naman, Napanood ko na yun sa vlog ni Papa na masama daw ang loob mo sa akin. Kaya pinapunta ko ni Papa dito. hindi naman. Kaya lang sabi ko, napanood ko kasi yung pangyayari na yun, diba, hinahanap ko, hinahagilap ko kung may nasabi akong masama ng araw na big vlog mo ako, diba? Opo. May masama baga ako nasabi? Nay, Oo. meron ka pong nasabi pero hindi mo tinuloy. Pero meron ka na pong nabitawan ng salita. Ano yun? Ang nasabi mo po, Nay, ay ang nasabi mo ay isipin ko lang, medyo limot din ako eh. Yung nasabi ko, sisimula lang. Oo, naalala ko yan. Tapos may binagit ka pang simula lang talaga, JM, pagtatagal-tagal hindi na bago na, sabi mo gano'n. Ay, oo, kasi nung time na yun, di ba? Binigyan nga ako ni Papa ng pera, napadait ako. Tapos, nung nagsingil sa ilaw, ay di ngayon, mayroon pa naman akong 500 na katabi, ayaw ko magkariyahan, tapos may 200 ako. Binigay ko yung 100 dun sa apo ko at mapunta siya sa mga Nanay Brenda. Ngayon, binigay ko yung kinabukasan, kinakausap ko siya. Magkano pa yung bayaran ko? Sabi ko gano'n. Ganyan yung sinabi. Pero parang hindi nga, dinidid mga anya ako. Kaya siyempre, sa ko, yung sabi ko, iba na si bakit ganun. Yung ko, di okay lang naman. Pero wala na yun, sarado na yun. And then, sabi ko nga, salamat naman. At in-expose niya ako sa sa ganyan. Sa video. Nakita ako kung anong klaseng nanay at lola ako.
pasalamat din ako na at inopen niya. Kasi ako talaga sa totoo lang, Alam mo, Nay, walang mali po sa pagiging ina at pagiging lola ng mga apo. Ando na po tayo na alam natin na mahal mo sila. Normal po yun, Nay. Ang inaano lang po ng ibang tao, magtira ka ng para sa sarili mo. eh, hindi ko naman inuubos. Alam ba nila yung buhay ko? Yun lang po, na magtira Dapat ka ko ng pa para bang sa sarili mo. ibukas o nandito may ipon ako? Hindi pwede yun. Kasi private ito eh. Hindi naman pwede ako pakialam. Private. Tsaka matandaan na ako. Ayaw ko na ng mga ano. Laban sa mga kabataan na talagang kala nila lagi silang tama. Okay lang. Eh, patingin ko din ako nahayag. And then, ang masama lang nun, yung mga ano ko, nag-react sila. Sabi ko, tumigil na kayo, Kaya ako na lang to. Sabi ko, tatapusin ko na ito. Kung may nagkamali man ako, amin ko, sige, ako nagkamali ako. Nagkamali, aminin ko na, stop na lang ito. Opo, si Ate Queen, gusto ko rin pong Oo, makausap. makausap. Opo. Kasi doon po sa huling video ko po, Nay Carmen, yung may nabanggit ka nga po na parang hindi maganda para sa part nila. Oo. Di ba, Nay? So, nag-comment sila na parang dinepend nila yung sarili Pero nila. grabe. Grabe yung depend. Dinepend po nila yung sarili nila, Nay. Ipinagtanggol nila. Which is, para sa akin, okay, ipinagtanggol nila yung sarili nila. Pero, dumating po ako nung ilang araw na parang sobrang mananayata po. Kasi nga, halos lahat, i-replyan niya. Parang nag-comment pa nga po yung anak niya na nakasagutan niya. Yung anak mo po, nag-comment pa yata na nakasagutan niya. So, gusto ko din makausap Hindi si ko Ate. alam yan kasi wala man akong cellphone. Opo, gusto ko rin makausap si Ate Queen kasi para sa akin, okay lang yun na i-depend mo yung sarili mo. After nun, tapos na. Tapos na. Pinagtanggol mo na yung sarili mo, okay na yun. Pero yung ganun po na parang nakikipag-away ka na po sa comment section, hindi na po maganda. Nakipag-away ba siya? Parang may kasagutan po siya. Anak mo po yata Ay, yung ina-comment. lalaki. Opo. Yung lalaki, ewan ko manugang ko yata. Kasi totoo naman, hindi ko niubos. Actually po, ilang araw ko nang hindi na nababasa yun. Nabanggit lang sa akin ni Papa kaya binasa ko po. Napakadami talaga. Hindi ko na nga po natapos yung iba. So, nagulat din po ako. Akala ko po okay, tapos na yung comment niya na pwede man naman pinagtanggol niya yung magsasalita. sarili niya. Okay lang po yung sa akin. Normal po yung naiintindihan ko rin naman sila na ipinagtanggol nila yung sarili. Normal po yung karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. May binanggit pa nga po sila na hindi po sana ako magko-comment kaso kung mukhang mapasama po kami kaya mag-comment siya. nag-comment nga sila. Hindi po totoo yan, ganito, ganito. Okay lang po yung para sa akin, normal yun. Tama lang na mag-comment sila na ipagtanggol din naman nila yung sarili nila. Kasi baka maging sa mata ng tao, maging masama sila. Saka naging mukhang kawawa sila talaga. Baka maging mukhang masama sila, Hindi ko yun mabas sila ng tao. So, ayoko din naman mangyari yun. Para sa akin, okay lang yung nag-comment sila. Pero ang ano ko lang po, sumubra man na po. Kasi pagkadami-dami na, sumubra na po yung mga comment niya ni Ate Queen. Ayan. So, gusto ko din makausap si Ate Queen. Kasi, ang ano ko lang naman sana, magkaayos kayong dalawa. Ayos lang, wala sa akin problema. Kasi nangihinayang po ko sa pinagsamahan ninyo, Nay Carmen. Sino ba ang nagpara-post na nagtaas sa kanila? Di ba ako? Kasi nakita ko nga ng kabutihan nila. Tapos sa munting bagay na lang, sana, sabi naman ng mga anak ko, sana mama, magkatwit bahay lang kayo, kinausap ko ng maayos. Hindi at inopen niya bigla. Pero sabi ko, wag na kayo mag-comment kasi mabuti nga yun, naihayag ko anong klaseng nanay at lola ako. Ako nagbibigay ako kusang loob. Ako naman, ang ano ko sa kanya, hindi kaya ko na sana magsalita. Yung kinakausap ko siya nung gabi, sabi ko, Queen na, ganito. Ang taas ng boses, hindi man ako nagpag-away. Kasi talaga, diyan sa tanang buhay ko, turo ng nanay ko, hindi kami sasangkot sa kanya. Kaya lumaki po ako na wala akong naging kaaway. Kasi kapos ang dila ako makipagdagdalan. Ang taas ng boses niya, so, yung sa binanggit niya sa akin na, hindi mo ba nanay alam na pag tinatanong ko si Tuesday kung anong ulam mo, sinasabi niya toyo. Nagpapautang maski wala akong pera umuutang. Ni minsan hindi ako humingi, kusang loob nila yung binibigay. Opo na. Which yun po nakakatuwa sa part nila. Kumbaga Nagkukusa sila. Kaya lang nagbanggit na hindi ko naman sila turuan. O umutang ka para bigyan mo ako. Hindi ako humingi kasi kung gusto ko toyo ang ulam ko, ano naman problema yan na nila. po na kusang loob nilang ibinigay ko sa inyo. Oo. Pero binanggit niya yun. Di mo ba nanay alam? Hindi ko alam naman talaga. Hindi ko naman alam. Pero wala na yun. Erase na yun. Parang dating kasi nanay nung Carmen, parang pinapa-realize niya sa iyo yung mga effort nila. Oo, yun. Ay, di ba sa Bible, pag nagbigay ka, dapat hindi mo nabanggitin? Ako nagbibigay ako, mga kasis, pero wala akong nabibinabanggit.
Alam niya naman kasi sister ko. Tumira ako Nanay Brenda na 3 years. Walang problema. Hinahayaan ako ni Nanay Brendang umalis. At alam nila ang kaligayahan ko makita ang mga apo ko once a week, once a month. Yun lang yun. Kasi pag nakikita ko talagang... Actually po, Nay Carmen, si Ate Gina po may pinapasabi din. Ano po? Pinapasabi po ni Ate Gina na magtira ka din daw ng parang Oo sarili naman mo. po, magtira ako. Kasi ayaw naman namin na dumating sa point na walang-wala ka na, Nay Hindi Carmen. naman. Naguhulog ako kaya. Pero nagulat ako sa iyo, Nay Carmen, kasi nga may bayaran ka pa palang utang. Ilang buwan? Ilang buwan? Dalawa po. Dalawang buwan lang naman. Saka hindi man yung utang. Parang binibigyan ka palang ni Papa yata nung napunta dito, nung nakaraan, di ka na pa nakabayad. 1-4. Opo, di ka pa Kasi nakabayad. binayad ko kay Nanay Brenda yung iba, nagbayad ako sa 3 tindahan. And then may pera pa ako dyan na 500 noon. Kaya nakapag-gain di pa ako nung linggo, Opo. nakadeliver ako. And then, ako kaya ko man magpaano para paano ng buhay ko. Kaya sabi ko, ano sabi nila, paano daw kung nagkasakit ako? Sabi ko, huwag kayo mag-alala kung magkakasakit. Bakit ba lagi pag nagkakasakit ako? Binibigyan na ako ni Lord ng kalakasan. O kung 78 na hindi ako nagkakasakit, nagkaralagnat, pero hindi sa akin tumawid ay lang. Biyaya lang, Lord. Ang sabi ko sa anak ko, pag ako nagkasakit, baby, doon sa anak kong lalaki, pag ako nagkasakit, uuwi ako sa inyo. Walang mag-aalagi sa aking iba. Kayo. Tatanggapin ka man daw po niya, Nay. Oo, sabi ko, maski Bakit, Nay, nung panahon na malakas ka pa? O, hindi man ba't nila, kailangan po dumating pa tayo sa point na may sakit ka? kasi hindi man ako umalis sa kanila, kusa talaga ako umalis. Kasi kita ko ang sitwasyon ng buhay nila. Tapos. Kaya ayaw kong pasako. Pero in time, pag ako nagkasakit, sabi ko, pag ako nagkasakit, uuwi ako sa inyo. Ano man ang mangyari, dyan ako sa piling ninyo mamamatay. Sinabi mo po doon sa Oo, panganak oo. mo. Sabi ko, Sabi po nila, tatanggapin ka daw po nila. mahal ako ni Bongbong, kulang lang sa ganito. Kulang lang sa ganito. Wala siyang effort na ganyan. Kasi nung magkasakit ako nung sa piling nila. Kulang lang sa pera. Kulang lang talaga. Pero ramdam ko na mahal ako ng bunso ko. Kasi lumaki yan, nakatulong ko yan sa hanap buhay. Siya ang tagahalo, ako at tagatinda. Nakapalaki ako ng apo. Katulong ko siya. Kaya lang nang time na nag-asawa na siya, palibasa siya, ay huling nag-asawa. Maliliit pa ang mga bata niya. Hindi ko maiparamdam sa kanila yung care ko doon sa mga nauna kong akong 2 anak kasi wala na nga akong hanap buhay. Ngayon, pag mas mayroon ako, nagbibigay ako, sinaawa talaga ako sa mga bata. Minsan nagkikwento sila sa akin na, Mami, ganito kagabi, wala ako. Isang na lola. Siyempre, pag mayroon ka, kasi sino man ang binibigay ko, gahapon nga, dumaan din ako, nag-attend ako ng meeting. Doon, pag nagsaglit ako sa kanila, anong-ano ng mga bata. Mami, sabi ko, wala ako bibig pera ngayon. Eksakto lang pamasahe ang pera ko. Hindi ano. Hayaan niyo pag nagkaroon ako. Kaya pag nagkukubra ako ng senior citizen, naka-schedule yung para sa kanila. Hindi ko sinawinawalan. Ganun pa nga ko. Mamatay man ako, pagkakalaban ko ano. Pag patay man kayo sa gutom, walang problema. Basta yung pagmamahal ko sa kanila andun. Kung pinakitaan mo nila ako masama ng mga unang panahon, napatawad ko na yun, na-erase na yun. Kaya maganda na ang timing namin ng manugang ko ngayon. Okay na kayo. Okay po kami. Naramdaman ko sa kanilang yun nangyari ngayon. Ramdaman ko na mahal nila ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na inihayag ko yun kung anong klaseng nanay ako at lola sa mga anak ko. Ganun po ako. Kaya lang pag nakakarinig ako ng salita, matagal yan maalis dito. Iniisip ko paggabihan daw ako makatulog. Minsan natutulog ako 1:00, 2:00. Pero 5:00 nagigising ako. Pag nagising na ako, yan gumagalaw na naman ako. Wala akong ibang tinatakbo. Pupunta ako kay Nanay Brenda. Si Nanay Brenda ang may pangunawa sa akin. Nanay Brenda ang nagbibigay. Pinakain ako ng libre. Wala akong narinig yan. Wala siya narinig sa akin. Pag ako umaalis, minsan yung umaalis ako sa church, walang paalam. At kung gusto kong umalis at nalulungkot nga ako, hindi niya ako sinisita na isang kagaling. Hindi ako sinisita. Nasabi lang siya, Natay, ganito, mag-ipon kang kanto. Alam ko naman yun, matanda naman ako. Imposible mo hindi ko na maipon. Kaya lang siguro sa sitwasyon sa ngayon, mahirap talaga ang buhay ngayon. Pero Nay, Kaya niya, magpapasukan. Alam ko, kulang-kulang yung mga bata, pero wala akong magawa. pero Nay, halimbawa kung sakali na mabigyan ng pagkakataon, willing ka makipag-ayos kay Ate Quina? Oo naman. Walang Willing na problema. willing ka po, Nay. Oo. Opo. Kasi Hindi. tatanungin ko Kagabi din nga si... ako dumating Bala ko kasi tanungin ko din si Ate Quina. Mm. Kakausapin ko din siya. Kasi gusto ko magkaayos kayong dalawa.
para gumaan ang loob ng bawat isa. Oo. Walang problema sa amin. Hanggang ngayon, hindi man nga niya ako inaalis. Hanggang ngayon, tutulog pa rin dito yung mga bata. Sinasamahan Nag-comment man nila po sila na wala man daw po silang balak putulang ka ng ilaw, which is gusto ko din mag-thank you sa kanila kasi Pasalamat nga ako, ramdam ko pero- naman na concern sila sa iyo, Nay. Oo, kaya lang, Alam mo, Nay, ikaw lang ang iniisip nila. wala. Ikaw Ba't lang nila po akong ang iisipin. isipin? Kasi hindi naman nila ako kaano-ano. Tsaka 5 months pa lang naman kami. Hindi pa naman ako mabuti kung nakatira na ako dito 1 year, 3 years o ganun. Sabi ko nga kay Tapa mo kahapon, anong stand ko dito sa bahay? Siguro, Nay, kahit pabaga po, maliit, short time pa lang po, napamahal na sila sa iyo, Nay. Ewan ko kung totoong pagmamahal. Kasi kung pinamahal nila ako, hindi nila ako sisirain. Kasi ako nagmamahal ako halos lahat. Nung una kong asawa, maski hindi ako sinusustentuhan, anong sinasabi ko sa anak ko, galing yan kay Papa mo. Pero hindi akin yung nagtatrabaho ako. Ganun ang pagmamahal. May sakripisyo. Lahat gagawin mo ang pagmamahal. Pero yung pagmamahal na gusto mo ikaw ang matanyag, ewan ko lang. Yung pagmamahal. Pero wala na yun sa akin. Sinishare ko lang na sa loob. Thank you sa kanya at pinag-voice out niya na ganito si Nanay Carmen. Hindi marunong mag-impok, bigay lahat, pero hindi ko na inuubos. Kaya nag-comment yung mga anak ko, hindi ko na hindi man lang totoong inuubos. Barya-barya lang yun. Pag nagdating ako doon, may lalako, 5 tinapay, tag-iisa. Tag-iisa yung 4, akin yung isa. Kasi yung bunso, wala pa. Wala pang months yung bunso. Ay, ano pa lang, 1 mahigit pali pa yung maintindi. Di ba pwede magtinapay? Di ba Hindi pwede? pa. Kaya ako ang may dala. Minsan suman, kaming 4. Lola ko. Ngayon, pag gusto kong kumain, may pera ako, mapalingki ako, papaluto ko sa manugang ko, kakain kami lahat kasi gusto ko maghigop ng sabaw. Ganun po ang trato ko sa kanila. Pero kung sasabing inuubos ko, hindi. Hindi ko inuubos. Tama po yun, Nay Carmen. Matira ka din po ng para sa iyo. Tira. Kasi kailangan mo din naman po na may budget ka dito. Para in case of emergency po, may mahuhugot kang pera. Kung hindi ako marunong mag-impok, di sana yung pagka-hindi ko. Ako nagsimula mag-hindi July. Within 1 year, di ba 1 year ako ngayon, nang ini-vlog ninyo, nakapagagawa pa ako ng candy. Naka-deliver nga ako ng Wednesday, di ba? Opo. Kung ako waldas, di wala na. Oo. Wala na. Yun ang maganda kay Nay Carmen kasi madiskarte sa buhay si Nay Ano Carmen. talaga? Napaka madiskarte mo, Nay. Yung anak mo, yung mga anak mo, Nay, may mga trabaho naman sila. Itong anak ko, hindi ko na nga, mula kasi mag-asawa yung babae kong anak na nasa Bulacan, hindi na kami nagkita. Itong anak mo po nandito. Itong nandito ko, may trabaho siya dito kay Kakawa. Ay, ano ba kay Kakawa? Kay Ginawa, dito sa Ano pong sentro. trabaho niya na? Runner. Utusan siya. Ganito Ah, yan, okay. maglinis ka ng bahay, ganito, ganito. Runner, magbayad ka ng sa bangko ng ganito, ganito. Opo. Ang sweldo niya po ang baba. Ngayon, ang anak niya ay 5. Lumang Lahat nag-aaral, ito yung labunso ang hindi. Ilang 5 taon yan. na po siya, Nay? Siguro mga 50 na. Kasi nag-asawa siya late na. 50 years old na siya. Oo, 51 na yata siya. 51. 1975 siya inanak. Ay, kaya lang nag-asawa siya late na. Humina na ako, wala na akong kakayahan. Pero nung malakas pa ako gawa ng 2 kong anak na unang-una, nagpaaral ako ng apo, ng lahat. Nag-arasawa sila, puro ganyan lang naman ang buhay. Ganun. Kaya andun ako. Kaya hindi ako nagtira sa kanila, hindi ako tumira. Sabi ko, mamumuhay ako ng solo. Nakiusap ko kay Nanay Brenda, tinama kay Nanay Brenda. 3 years ako dyan tumira. Wala lang talaga. Napakabuti na tao ni Nanay Brenda. Pati si Tatay Simon, yung asawa niya. Pati mga anak nila. Pamilya ang turing nila sa akin. As in talagang pamilya. Walang pangyayari anuman. Walang pangyayaring sumbat. Pero pinararamdam nila yung pagmamahal nila sa aksyon. Hindi sa ganito. Diba? Kaya ano ko. Pero okay man lang. Okay man ito si Queen nung una. Diba ako pa nga nag-raise sa kanila. Ganito, gano'n. Sabi nga ni Nanay Myrna, bless na bless ka Nanay ang isa ng kapitbahay mo. Kaya nagtaka ako sa kunting ano lang. Sana kinausap nila ako para hindi na ito nag-bloom. Kasi nakakahiya. Kakahiya talaga. Pero sorry na lang sa mga sponsor, Ma'am Gina. Malaking tulong din kayo sa akin. Kasi kung wala yung pera binibigay ninyo, hindi ako makakauwi ng diet. Hindi ko maaakap ang mga apo ko. Kasi wala akong pamasahe, di ba? Kapag nagbigay sila, si Ma'am Gina ang walang yan, ito pinabahayan din ako. Pag nagbibigay, hindi ko yan inuubos, nagtitira ako dyan. Mabigay man ako, pag nalubas na ako, 10 lang kayo ha. O kaya ito yung isang halo-halo, kaya 10 piso lang yun. Masabi man niyang bunso at para babae, tinaakap ako yung pagdadating. Una kasi, 5 lang. Ganyan lang po ako magbigay sa mga buka. Hindi ko sabing ubos todo. Ma'am Gina. Kaya, yung ang pera mo, Ma'am Gina, ay nagagalaw, nasa mabuting kamay po ang tumatanggap. Nasa mabuting, mga batang maliliit. Lalo na po yung grade 1 na para babae, cute.
Ang naipromise ko lang sa kanya at wala akong pera sa ngayon, hindi ko alam kung may matatanggap ako sa pangyayari ito. Kung galit yung mga sponsor, wala pa ako magagawa. Ano po ninyo yan, nasa inyo man yan, kayo paano po. Pero thank you po, kasi mga kain kayo magbigay. Actually, Nay Carmen, di man po galit si Ate Gina. Ang sabi lang po niya sa akin na kausapin daw kita na magtira ka din ng para sa sarili Pwede mo. po, natira naman po ako. Ako si Papa, naiintindihan po namin na mahal mo yung mga anak mo, mga apo mo. Normal naman po, Nay Carmen. Ang ano lang po namin, magtira ka ng para sa sarili mo. Natira naman ako, kaya alam, in time, siyempre, gaya nitong April baga, may bigas ako, ang dami, di ba? Pero yung pambili-bili mo, sabon, toothpaste, o minsan gusto kong bumili ng ulam, ganun yun. Kung mahal-mahal baga ng ulam ngayon, Opo. minsan siyempre sa church, ibibigay din naman kami tuwing linggo, kasi yung title baga namin sa church, ganun lang yun. Pero hindi ko inubos. Minsan nga may nahiram sa akin, nakakapahiram pa ako. Hanggang ngayon, may inihintay pa ako magbabayan sa akin. O ganun yun. Kasi, kung ako din magipit, nangungutang din naman ako gaya sa tindahan, ganun nilalagay ko din naman ang sarili ko. Kapag may lumapit sa akin, na ano, pero hindi naman iba. Kaya may inihintay nga ako. Sabi ko nga, sana mag-ano na para, in case, kung wala nang dumating sa akin, tutuloy ko yung aking pagka-hindi, ano naman ako ng kapitalin, makaka-discarte tayo. Maski maglimos ako dyan, mahingi ako ng 20-20, okay yan. Kaya ang tanong ko na kaya ng papa mo kagabi, anong stand ko dito sa bahay? Sabi ko. Kasi nasabi ko talaga na Nanay Brenda, kung in case sa mga pangyayari na wala na, tinanong ko, handa naman ako. No, Nay Carmen, una pa lang po sinabi ko sa iyo na ang bahay na ito, hanggat nabubuhay ka po, sa iyo ito. Sa iyo po itong bahay na to. Thank you talaga. Thank Kahit anong mangyari po, sa iyo itong bahay Kaya na ganito to. talaga ako, damdamin ako, iniisip ko lahat. Sabi ko, hanggang makakaya ko, sige lang. Sabi ko nga kay Mamo, ipag-pray na lang ang kayahin ko kasi first time nangyari sa buhay ko ang ganito. Walang tao ako. Hindi ako nakipag-away. Pinalaki kami ng nanay ko sa kabutihan. Hindi kami nakipag-away pa naman. Pero ako hindi ako nakikipag-away, kaya lang masama lang talaga ang loob ko. Pero maalis din ito in time. Sana makausap po din si Ate Queen na Ako magkatawa. tiniming ko na linggo sana ngayon pupuntahan ko. Wala din pala si Ate Queen na. Kasi kalagi siyang kasama ng asawa niya. Tapos ang balita ako parang nag-anak sila sa binyag. Hindi ko alam. So paano ko kaya makakausap si Ate Queen? Ano? I-set mo sa kanya kung anong ano siya makakausap. Sige, Kasi para maghapon siya lagi. Kasi gusto ko- Sila kasi mga 8. kasi gusto ko makausap ko din sila and magkausap na kung para mag-aayos na po kayo, Nay Carmen. Tuwa naman po kasi willing kang makipag-ayos kay Ate Queen na. Hindi na po pwede mag-away sa mga ganyan mga batang-bata pa. Kasi ang mga bata pa, ang panahon ngayon, maski mali, tama sa kanila yun. Anong laban kung isang matanda? Isipin na lang nila kung ilang doble ang edad ko sa kanila. Nung sa karanasan, grabe na ang karanasan ko. Kaya lang akala ko smooth na ang buhay ko. Hindi ko akalain may ganito parlan. Pero okay lang kasi habang nabubuhay ka naman, may pagsubok talaga. Diyan matetesting ni Lord kung hanggang saan ang tibay mo sa Kanya. Kaya patuloy pa din ako. Kaya nga kanina nga, natuwa nga ako at kunti lang kami kasi nga marami mga fiesta-fiesta. Binigyan ako ng chance ni Nanay Brenda na mag-share and then nagamit pa niya ako sa choir. Maski wala akong boses, nailabas ko lahat yung aking pag-praise and worship sa Lord. Ang buhay ko wala na itong ano kasi wala na akong pakinabang. Ginagawa ko na lang ang lahat habang nabubuhay pa ako kasi nandito pa ako sa lupa. Pero handa na ako anumang oras. Pwede na akong mag-goodbye. Ganun po. Pero pag iniisip ko na imagine ko si Bongbong, magiging kawawa kasi wala siyang malalapitan. Wala akong mga kamag-anak na malalapit na tutulong sa akin. Si Bongbong po yung bunso mong anak. Awa ko sa kanya. Kasi nag-asawa niya huli na. Wala na akong lakas. Sana Pero kung magkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ko din si Bongbong, yung bunso mo pong anak. wala na Na nakikita ko po kung gaano mo kamahal yung bunso mong anak at Nay Carmen. Kasi nag-asawa. Yung kasi dalawa niyang kapatid na naunang nag-asawa. Lalo na yung lalaki, yung kuya niyang isa. Yung tatay ng apo ko, bagang sabi ko pangalan. Nang nanganganak yun, hindi ko na dapat ito ikwento, pero talagang ang naranasan ko din, grabe. Nag-alaga ako ng mga apo ko. Magtatrabaho ako, uwi ako, alaga ako ilang bata. Yan, alaga ako, katulong ko siya sa taga-alo ng candy. Ako ang taga-tinda. Kaya hindi siya nakatapos ng college.
Sabi ko sa kanya noon, tapos kabili ko ng college para hanggang mura pa ang tuition. Ay nalibang siya sa nakakakahalo ng candy. Pagsuporta namin dun sa mga apo. Pinakapalaki ako ng apo. Nag-alaga ako. Pero ganito pala ka ako, kasi ka mag-alaga. Kasi kapag magsusolo ka talaga sa buhay. Pero hindi nila ako nadadalaw kasi wala silang pera. Ako ang lumalapit sa kanila. Ako ang gumagawang paraan para mainta kami. Hindi ko rin hinihintay na sila mismo ang lumapit sa akin. Ako ang lumalapit bilang nanay. Kristiyano ka, gagawa ka ng paraan para sila maakay mo rin naman sa at matuwid. Ganun ang ugali ko. Kaya pag nasasabi ang iba, hindi ka lang dinadalaw. Hindi talaga nila ako dinadalaw kasi kapos nga sa ganyan, yung pamasahin na lang. Yung kaya may madadala sila sa akin, hindi nila kayang magdala kung ano man ibibigay nila sa akin. Yung sabi mga Pasko, mga may bibigay, hindi ko na talaga, hindi ako umaasa kasi alam ko ang kalagayan nila. Ako ang kusang lumalapit. Pag mayroon ako, ito sa inyo, ito sa inyo, ito. Nasisiya na ako, nakikita ko na maakap ko lang sila. Sabi ko nga kay Bongo, ngayon mag-usap kami ng isang araw doon sa trabaho niya. Alam mo, Bongo, anong nangyari? Pag ako mahina na, maakap ko lang yung braso mo, lumalakas ako. Basta tandaan mo, Bongo, ikaw talaga ano po. Kasi nung magkasakit ako, maski hirap yan, dyan yan natutulog sa tabi ko. Maski galit yung amo niya, bakit mga nagansaan ka? Pinapakipaglaban niya yung bantay siya sa akin, maski yung mga anak niya kulang sa kung ano man. Doon yan natutulog sa tabi ko. Pinabukasan, naalis siya, mama, alis na ako. Tapos pag nasa trabaho na siya, konting kimot, doon dadalawin niya ako. Nung minsan gang, naalala ko nung minsan gang nasa ospital ako na napainom ako ng attendance ang napakiramdam ko, kala ko nga mamamatay na ako, narinig ko lang yung boses niya. Nagsalita ako, bungog nga akong iwanan. Kasi alam ko nandun siya eh. Nagsalita siya na, mama, hindi pa ako alam ng amo ko. Huwag mo akong iwanan ako. Nakaakap lang ako sa ganito niya. Naano po ako na saulian ako. Sabi niya, mama, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Siguro na-injectionan ako kako, siguro napainom ako ng overdose. Kaya pakiramdam ko parang lumulutang. Akala ko makatapusan ko. Mabuti timing na dumating siya. Narinig ko na ang boses niya. Nung time na yun, Carmen, natakot ka. Natakot ako. Natakot ka. Kaya ayaw mo na umalis si Bongbong sa piling mo, sa tabi mo. Kaya at saka na-imagine ko talaga pag ako nawala, kawawa si Bongbong. Kasi wala siyang kamag-anak na malalapitan, kasi wala man din ako mga kamag-anak na lalaki. Kaya lumalaban lang talaga ako. Kaya salamat at nasumpungan nga ninyo ako, pero hindi ako alay na aabot ako sa ganito. Pero okay lang, malilimutan ko lang ito. Kasi bilang matanda, siyempre, hindi ako makatulog talaga pag ganyan ako pag yung pangyayari noon sa akin noon talagang matagal. Pero pinapipray ko sa Lord na erase ko ito, Lord, para maano ako. Actually, madami naman po na yung nakakaintindi sa iyo. May mga tao naman na nag-comment na naiintindihan kanila. Nabasa ko rin naman, madami yung nag-comment na naiintindihan kanila. Bilang isang ina at lola sa mga apo mo, naiintindihan kanila. O paano na yung maputan na rin po ako na ha? Sige. At nagiging madamdamin si Nay Carmen, mga kaagapay, iyak siya ng iyak, lalo pag nababanggit yung kanyang bunsong anak nga si Bongbong. Nakita ko ngayon kung gaano kamahal ni Nay Carmen yung kanyang anak. Sensya na po, kaya iyakin talaga ako. Ayan, okay lang po Nay Carmen. Ganun din talaga na. Isa ka pong dakilang ina para sa iyong mga anak po. Pero hindi pa ako nag-aano na itaas ninyo ako. Ganun lang po talaga ako. Nalilimutan ko din ito. And then, pag nakaulay ko naman si Queen, okay na para erase na tapos na rin. Hopefully, pagbalik ko, nandiyan si Queen para makausap ko rin si Queen. Kasi kumbaga, para magkalinawan, maayos ang dapat kasi nung gabi maayos. kasi minsan gusto ko siyang kausapin, hindi ko siya makausap ayos kasi mataas yung boses niya. Kaya sabi ko, hindi ako nagigipag-away, kalma ka lang. Umalis na ako. Yun na lang asawa niya ang nakausap ko ng konti. Kasi yung boses niya, ay hindi man ako nagipag-away. Mataas yung boses niya? Opo. Gusto ko nang maliwanagan. Ay, wala akong laban sa ganun. Kasi matanda na ako, ayoko na magipag-away. Kasi nasa ano na po ako, hindi na pwede ako pakiamang-away. Sige, Nay. Ako na lang po balang makipag-usap po, Nay. Ayan, kay Queen, kung nakakausap mo, kay Queen, kung nanonood ka man, ayan, sana magkaroon tayo ng date kung pasag, ano tayong araw magpag-uusap.
naparod mo naman na willing makipag-ayos si Nay Carmen sa iyo. Thank you din sa iyo, Queen, na kung mahal niyo ako, okay lang. Pero siguro na misunderstood, kaya lang siyempre, manawa ako sa mga anak ko kasi na-exposing na sa mga bagay na hindi dapat. Yun po. Hindi madadala man ako, hindi ko naman inuubos sa kanila yung pera ko. Tansyado lang yan kasi kung iubos ko, paano na ako dito, di ba? Kaya yan lang po. Bali, yun ang mga kaagapay, pupunta na rin tayo kasi para makapaghugas si Nay Carmen. Yung makatuyo na yung sabon mo Nay Carmen. Hindi man kasi naghuhugas-hugas ng plato si Nay Carmen. Kasi linggo ngayon, kasi ang oras ko talaga, pag umaga ng linggo, ayaw ko magtrabaho. Naka-prepare lang po talaga ako kay Lord. Sabado pa ng gabi, prepare na po ako. And then pag umaga po, naliligo na ako. Ang trabaho, ini-ignore ko na muna lahat ng trabaho. Na-schedule ko ako ng paglaba, halimbawa bukas. Yung linggo po talaga, binibigay ko kay Lord. Kasi yung araw po ng linggo, banal talaga yan. Kaya nakadedicate po ako talaga paglinggo sa Lord. O, paano po Nay Carmen ha? Sige. Tulad na rin po ako. Sige. Ingat ka po lagi Nay ha. Okay lang. Oo. Kaya lang. Oo. Ayan. Lamang mga kaagapay, I love you all. Stay safe and God bless.